tayo mga kapatid ay nais kong aniyahan ng bawat isa sa isang very familiar verse in the book of Hebrews chapter 12. In the book of Hebrews chapter 12 verse 28, sabi rito, a very familiar verse but I just want to read this at kukunin para maging text to sa umagang ito. Wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved. Let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Amen. At gusto ko rin basahin yung ating team. Anong version to? Pastor Ed? Anong version? ERV version? Yung ating team sa Book of Isaiah chapter 8 verse 13. Okay, ito. So, ito yung ating team. Sabi niya, but the Lord of hosts, Him you shall honor as holy. Let Him be your fear and let Him be your dread. Ang Diyos ang siyang magdagdag ng pagpapala sa pagbabasa ng mga salita ng Panginoon sa oras na tayo mga kapatid, mga kapatid. Praise God, purihin ang pangalan ng Panginoon. Isang magandang umaga ang pagbati sa lahat sa pangalan nating Panginoon. Masaya ba ang mga anak ng Diyos sa umagang ito? Praise God. Amen. Sapagkat madalas kong sinasabi mga kapatid na walang nagsa-celebrate ng malungkot, ano? So ito ay Celebration Day, Thanksgiving Day, so dapat tayo ay magsaya. Hindi lang dahil sa nakikita natin ating mga kapatid, amen, kundi higit sa lahat, ang Panginoon ay kasama natin sa umagang ito. Sapagkat tunay mga kapatid, magiging walang kabuluhan ng pagkakatipon kung ang Diyos ay wala sa ating kalagitnaan. Amen. At salamat mga kapatid, hallelujah, na sa mga nakalipas sa ating mga buhay, mga patotoo kanina ay nagpapahayag ng maraming mga pinagdaanan. Pero nagpapasalamat tayo, ating nalampasan. Amen. Praise God. Sapagkat natural mga kapatid na tayo ay mayroong mga pinagdadaanan, pero as always saying, sa ganitong mga pagkakataon, pag nabagay yung pinagdadaanan, so daanan lang natin yan. Amen. Kaya lang tayo namumroblema mga kapatid, kaya lang tayo nabibigitan kasi humihinto tayo eh. Daanan lang natin. Amen. Yan mang buhay Kristyano. Amen. Sapagkat sabi ng awit, tayo estranghero sa mundong ito. Dumadaan lang tayo mga kapatid. Amen. At meron tayong isang hantungan doon sa piling nating Panginoon na ito'y ating pinakasam. Tayo nanabik sa araw na yon mga kapatid na tayo ay pumaroon kasama sa ating Panginoon. Amen. So salamat sa Diyos. At ako'y nagpapasalamat sa isang napakainam na opportunity na pinagkaloob ng Diyos sa umagang ito na makarating dito sa Baclaran Church. Makadalaw sa parokya ni Pastor Ed. Kaya nagagawa na lang po namin biruan pag nabagit ng Baclaran kasi pag sinabing Baclaran, ang malalagay sa isip yung Baclaran Church. Amen. Salamat sa Panginoon sa isang opportunity pinagkaloob ng Diyos na makasama kayo mga kapatid. God knows, alam ng Diyos ang Diyos sa aking puso, kagalakan na makasama ang bawat isa, sapagkat bagamat may mga nakalipas, may mga struggle tayo, may mga, may mga pinagdaanan, pero kagaya ng sa aking sinabi mga kapatid, kinakailangan natin itong lampasan. Daanan lamang mga kapatid, at mahalaga tayo nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. So, salamat sa Diyos sa opportunity na pinagkaloob ng Panginoon. Amen. So, kumbaga ay hindi man plano ng tao, pero ang Diyos ang may plano. Amen. So, kumbaga kami ay Saturday ang aming biyay sana, pero dahil sa hindi natuloy kami, so nag-enjoy na lang kami sa Baguio. Amen. So, sapagkat ang aming ruta sana, ang biyahe sana ay San Andres, pero wala po ang barko po ay fully booked na, so hindi na po maisingit yung aming sakyan. So, habang kami naghihintay at napag-usapan din ng Pastor Ed na makapasyal dito, pero noong una ay hindi pa confirm, pero sabi ni Pastor Ed ay ipag-pray namin 'yan. Tapos nag-send na po ng team. So, tayo naman ay as the Spirit lead, tayo ay gumagawa, tayo ay sumusunod sa kung ano ang kalooban nating Panginoon. Amen. So, kagabi ay nag-struggle din ako. Parang gusto ko na mag-chat eh. Pastor, baka pwede bang hindi na ako tumuloy? Dahil actually mga kapatid, yung mga kasama ko nag-enjoy sa Baguio, pero ako nag-struggle dahil sobrang sakit ng aking ngipin habang sila nag-enjoy. Pinag-drive ko lang sila kung saan mapunta kami sa Baguio. Hanggang pag-uwi, hanggang kagabi ay talagang struggle ako, halos di makatulog. Parang gusto ko na mag-chat.
Pero of course ay tayo naman sa kabila ng ating mga limitasyon, mga karamdaman ay merong Diyos na nagbibigay ng kagalingan. Amen. At ako'y niniwalang lubos mga kapatid na ito ay hindi maging hadlang upang sa umagang ito ay hindi makapag-share o hindi, kumbaga, hindi magpagamit sa ating Panginoon. So, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. So, ang daming mga, kumbaga, ang sitwasyon ko ngayon ay sama na yung pagod, antok, sakit ng ngipin. So, kumbaga ay nasa hindi magandang kalagayan, pero salamat merong Diyos sa dakila na sa ating kalagitnaan. Amen. Na siyang nakakaalam ng lahat ng mga bagay sa ating mga buhay. So, ako din ay nagpapasalamat na of course, aking amigo ay nagpapasalamat ako dahil hindi ko naman po, ang ating kapatid ay hindi ko man sinasamantala yung kabaitan niyan sa pag-drive. Noong nakaraan, pinag-drive kami sa Bulacan. Kasama na rin yung siyempre, gawain naman at dito. Sabi ko nga, salamat sa Panginoon sa buhay ating kapatid. Kumbaga ay makasama sa mga gawain kagaya nito at kumbaga ay maging maalwan din sa akin sapagkat pagod nga at medyo may iniinda pa. Pero salamat sa Panginoon na nandyan sa Brother Joey. Amen. Pag sinabi, bro, may lakad tayo. Okay ba? Sama ka ba? Okay yan. Amen. Salamat sa biyaya ng ating Panginoon. Amen. So, salamat sa Diyos. Actually, mga kapatid, ang lugar nito ay hindi po iba sa akin, ang Baclaran, sapagkat ang aming tahanan po ay ang MOA. Nung hindi pa siya MOA. Reclamation area. So, itong lugar nito ay, kumbaga, pamilya na rin sa akin. At dito ay maraming bilihan ng mga damit eh. Amen. So, from Pasay ay pupunta dito. So, itong MOA, nung reclamation pa ay pupunta rito. So, salamat sa biyaya ng Panginoon na makasama ang mga anak ng Diyos. Amen. So, purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Saan man tayong dako, dalhin ng Panginoon, amen, merong mga pagpupuri sa kalagitnaan ng mga anak ng Diyos. Mapabulakan, mapabulihan, mapaangono, samang dako mga kapatid, merong mga tinig na alingonga para purihin ang Diyos. Amen? Sapagkat yan ang pinaka-common ground sa ating mga buhay, yan ang dahilan kung bakit tayo pinagbubuklod ng ating Panginoon, ang magpuri sa ating Panginoon. Amen. So, sabi ko ating kapatid kanina, mahaba-haba yung testimony, so maikli ang aking oras, para hindi mapuwersa. Pero, ang totoo yung mga kapatid, minsan sinungaling ako eh. Pag sinabi kong konti lang, umahaba. Amen. Pero as the Spirit lead, ay tayo magpatuloy. Sa ating mga kapatid, paksa natin pag-usapan, so hindi tayo lalayo sa, kumbaga hindi tayo lalayo sa tema, pero gusto ko lang bigyan nating title natin pag-usapan. Right service. Ating pag-usapan mga kapatid ay tamang paglilingkod. Yan po ating pag-usapan, right service. Sapagkat tayo mga kapatid ay nasa paglilingkod. Amen? At ang paglilingkod natin ginagawa ay hindi para sa sino man, hindi para sa tao. Hindi para kay Pastor Ed, hindi para kay Pastor Joel, o sa sino mang mga pastor. Ang paglilingkod natin ginagawa ay paglilingkod natin sa Diyos. Sapagkat hindi tao ang tumubos sa atin, ang Diyos, ang Panginoon ang tumubos sa atin. At ang sabi ng banal na kasulatan, sabi ni Pablo, hindi tayo sa ating sarili, tayo ay binili. At kung tayo ay binili, mga kapatid, meron nagmamay-ari sa atin. At walang nagmamay-ari sa ating mga buhay, kundi ang ating Panginoon. So ang paglilingkod ay dapat nating ibigay sa Kanya. At ang paglilingkod nating ginagawa ay ito'y paglilingkod na hindi pagbabayad ng utang. Di ba? Alam na sa banal na kasulatan, sa Old Testament, kapag mayroong ka utang, ang ipambabayad mo ay yung paglilingkod. So ang paglilingkod natin ginagawa ay hindi pagbabayad ng utang sapagkat kahit anong gawin natin, ang ating utang sa Panginoon, hindi natin mababayaran. Amen po ba? Ang ating, kumbaga, ang ginawa, ang halaga ng ipinagbayad sa atin ay hindi natin kayang bayaran. Amen? Pero ang kalooban ng Panginoon sa ating pagbuhay, tayo ay maglingkod sa Kanya habang tayo may lakas. Kaya nga mga kapatid, hindi hadlang yung karamdaman. I will tell you this mga kapatid. Hindi dapat maging hadlang yung mga karamdaman upang ikay mapigilan sa paglilingkod sa ating Panginoon, na kahit may karamdaman ka, ito yung tamang lugar, ito yung tamang panahon na ikaw ay lumapit sa Panginoon sapagkat sigurado ang dakilang doktor, ang lahat ng doktor ay nasa ating kalagitnaan. So merong kagalingan sa karamdaman. Tama mga kapatid? Kaya hindi ko ginagawang dahilan ang mga karamdaman. Bagaman sa isang banda pwede kang umatras pero hindi ugali ng sa anak ng Diyos ang umaatras. Amen po ba?
Kahit may karamdaman, mga kapatid, hindi dapat maging hadlang. Yun nga yung tamang panahon na ikaw ay lumapit sa Panginoon. Sapagkat alam natin, merong Diyos na magbibigay ng kagalingan. At pinakita yan sa banal na kasulatan, sa panahon ang Panginoon ay napapalibutan ng maraming mga tao, yung kamag-anak ng pasyente, binaklas yung bubong. Amen. Sapagkat yung kagalingan ay bahagi na, mga kapatid, sa ginagawa natin paglilingkod sa ating Panginoon. Sapagkat habang tayo naglilingkod sa Panginoon, ang Diyos may kagalingan. Habang tayo naglilingkod sa Panginoon, ang Diyos ay mayroong provision. Amen. Na ginagawa sa ating mga buhay. So, ito ang kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay na tayo maglingkod sa Kanya. At hindi ito basta paglilingkod lamang, kundi tamang paglilingkod. Si Baba namin nakapagawa ng sapaksa, trying to do a service without being will. Maraming mga tao na gustong maglingkod sa Panginoon pero outside sa Kanyang kalooban. At anumang paglilingkod na outside sa Kanyang kalooban ay hindi ino-honor ng Diyos. Diba? Nakita natin, naghandog si Abel at si Cain, pero hindi tinanggap ng Diyos ang handog ni Cain, kundi kay Abel. Sapagkat merong tamang paglilingkod, mga kapatid. Amen? Na ating paglingkuran ang ating Panginoon na hindi lang basta ating siyang sinasamba, kundi kinikilala natin ang Panginoon kung sino siya sa ating mga buhay. Sapagkat maraming mga tao na sumasamba sa Panginoon, pero hindi siya ina-address as holy. Tama mga kapatid? Hallelujah. Dahil sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagsamba sa Panginoon, dapat kilalanin mo ang Panginoon na yung sinasamba. Dahil mahirap sumamba sa hindi mo nakikilala. Parang doon sa panahon ni Pablo, habang siya naglalakbay doon sa Mars Hill, in the book of Acts, ay nakita ang sangkaratula sa Diyos na hindi namin nakikilala. Siya yung aming sinasamba. Paano mo sambahin ang hindi mo nakikilala? Amen? Pero kininiwalang lubos, mga kapatid, sa mga tao na binigyan ng kapahayagan ng Diyos, alam nila kung ano ang dapat nilang gawin upang sambahin ang Diyos at kilala nila ang kanilang sinasamba. Kaya nga gaano man kalaki ang problema natin, kilala natin ang Diyos na may kakayanan na solusyonan lahat ng mga problema. Gaano man kabigat, hallelujah, alam natin ang Panginoon may solusyon sa lahat ng mga bagay. Kaya hiwala sa bokabularyo ng isang anak ng Diyos ang tumalikod o mag-resign. Tama mga kapatid? Sapagkat marami tayong pinagdaanan sa ating mga buhay. At sa pinagdaanan natin sa ating mga buhay, the more na nakikilala natin siya. Totoo mga kapatid? Sino rito yung maraming pinagdaanan, mga kapatid? Di ba sa mga panahon yun, lalo pa natin nakikilala ang Diyos, ang Panginoon sa ating mga buhay? Kaya totoo yung sabi ng awit na tayo ay napopalling in love sa ating Panginoon, sweeter and sweeter as the days go by. Amen? Bakit? Sapagkat lalo pang iminamanifest ng Panginoon ang kanyang sarili sa buhay ng bawat isa sa atin. So, yung tamang paglilingkod, mga kapatid, ay yung makilala mo ang Panginoon. At sabi ng Panginoon, to know Him is eternal life. Amen? To know Him is eternal life. So, ang pagsamba sa Panginoon ay dapat kilala natin ang ating Panginoon. Dahil kapag hindi mo kilala ang Panginoon, paano mo ma-honor ang Panginoon? Tama? Sapagkat ang salitang honor, mga kapatid, ibig sabihin ng salitang honor, to regard or treat someone with admiration and respect. Tama? Yun ang salitang honor. Okay? So, pwedeng gawin ng tao yan sa kapwa-tao. Pero hindi nila ma-address ang Panginoon as holy. Ang tao as holy. Ang Diyos lamang. Tama? So, paano mo ma-honor ang Panginoon kung hindi natin siya kilala? To regard or treat someone with admiration and respect, to regard or treat with honor. To give special recognition. Amen po ba? Kaya nga pagsamba sa Panginoon, ino-honor natin ang Panginoon, binibigyan natin siya ng special recognition. Kaya nga sa panahon ng mga gawain na kagaya nito, hindi ako sang-ayon kapag binabanggit na meron tayong unseen guest. Hindi ko tinatanggap yung mga kapatid, yung ganun mga statement na sa ating kaligtasan sa oras na ito, meron tayong unseen guest. Sapagkat never na ang Panginoon ay maging unseen guest, sapagkat siya mismo ang author ng fellowship, mga kapatid.
Hallelujah! Kaya sa oras na ito ay merong dapat na madakila sa ating kalagitnaan. Hindi ang sino man, hindi ang mga ginamit ng Panginoon, kundi ang Diyos na gumawa sa buhay ng bawat isa, siya yung dapat ma-honor sa ating kalagitnaan. Amen po ba? Kaya, ini-encourage ko ang bawat isa mga kapatid, habang tayo nagpapatuloy, gawain sa umagang ito hanggang hapon, ini-encourage ko ang bawat isa na huwag tayo maging tahimik. Amen. Dahil kung paano ang isang tao, ang isang politiko kapag siya nagsasalita at kapag kanyang pinahayag ang kanyang mga project, kapag pinakita niya o sinabi niya ang lahat ng kanyang mga naisakatuparan ng proyekto, pinapalakpakan yan. Nire-recognize ng lahat ng mga gawa nila, lahat ng sinasabi nila. Hindi ba ang Panginoon ay dapat na higit na ma-recognize sa ating kalagitnaan sa oras na ito sapagkat dakilang gawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Hallelujah! Praise God! Sapagkat ito yung narapat, mga kapatid. Na makilala natin kung gaano kabuti ang Panginoon sa ating mga buhay. So hindi tayo lalabas, mga kapatid, sa usapang kung gaano kabuti ang Panginoon. In every celebration, in every Thanksgiving, merong ipinapakita dyan. Yung Diyos na dakila, Diyos na mabuti, kaya tayo nagpapasalamat. At sinasabi ko madalas, walang nagpapasalamat na hindi nagbubuka ng... Come on, sino rito nagpapasalamat? Dahil napakahalaga ma-appreciate natin ang gawa nating Panginoon. Because the more na na-appreciate natin ang gawa ng Panginoon, ang durungawan ng langit ay laging bukas, ang tuburan. Sa Bisaya, ng pagpapala ay hindi maubusan habang ina-appreciate mo ang biyaya ng Panginoon. Padakila ng padakila ang gawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya hindi tayo dapat maging tahimik. Hindi dapat maging tikom, mga ating mga bibig. I-appreciate natin ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Hallelujah! Sapagkat ang kabutihan ng Panginoon ay hindi kayang isalarawan na tayo na pinapahayag ng banal na kasulat na tayo na makasalanan. Okay? Hindi karapat-dapat. Walang sino makarapat-dapat. Amen? Hindi ang tao naging karapat-dapat dahil dito sa lugar ito, dito sa Baclaran Church. Doon sa kabila, lumuluhod mula sa pintuan hanggang altar. Amen? Walang tao na inaring ganap sa pamagitan ng kanyang gawa. Amen? Nakita niyo ba mga kapatid, ating mga sarili mga kapatid? Nakita niyo ba na may dahilan tayo magpuri sa Panginoon dahil hindi tayo karapat-dapat, but praise be to God, ginawa tayo karapat-dapat na ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At alam ng Panginoon ang limitasyon sa ating mga buhay. Alam ng Panginoon, hindi natin kaya. Pero sabi ng Panginoon, magala kayo. Ginapi ko na ang sanlibutan. Amen. So kumbaga ito ay, package deal na ng kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Na sa lahat ng yung pinagdadaanan o pagdadaanan, merong kagad tagumpay. Sapagkat ito yung isang bagay na napakainam, mga kapatid. Alam na ng Diyos ang lahat. Pag pinag-usapan ng providence, hindi lang ito kasalukuyang mga pangangailangan mo sa buhay, kahit pa man yung future needs. Tama mga kapatid? Kahit pa man yung mga darating na pangangailangan, hindi natin alam kung ano ating harapin sa araw ng bukas, sa taong 2025. But praise be to God, sa kaisipan ng Panginoon, ang lahat ay nakalaan na. Na-provide na ng ating Panginoon. Hallelujah. So ating makita ang paglilingkod sa Panginoon, hallelujah, na tama ay dapat kilala mo siya. Mamaya magbibigay ako mga kapatid ng ilang mga points. Amen. At alam natin mga kapatid na hindi ito sa ating gawa, kundi ito'y biyaya ng Panginoon. Okay? Kung bakit tayo nakapaglingkod. Okay? Ako, totally honest na mga kapatid, ay hindi ko rin inisip. Pinanganak sa pamilya na nalilingkod sa Panginoon, pero hindi ko inisip na sa gaytong kalagayan bilang pastor o mga ngaral ay, kumbaga, ay maging ganito. Dahil pasay kami. Di ba? Alam ng pasay, reclamation, yan ay magugulong mga tao. Pero ang dahilan yan kasi yung nanay ni Pastor Michael, kaya kami napunta dyan. Si Kuya Arturo. Magkakasama kami, magkakapit bahay kami niyan . Okay?
Praise God. So, pero ang lahat ay, kumbaga, ay nakaplano. At ito napakaina mga kapatid, kapag ang Diyos ang nagplano, kahit anong pigil mo, kahit anong tanggi mo. Okay? Basta ang Diyos ay nagplano. Wala rito magsasabing plano mo maglingkod sa Panginoon. Sino rito taas kamay? Hindi mo alam, hindi mo iniisip na isang araw nakaupo ka dyan, makikinig na salita ng Panginoon. Wala tayo sa ganitong kaisipan. Pero ang Diyos, bago pa tayo sa libutan, alam na ng Panginoon ang kanyang plano sa ating mga buhay. Kaya dahil plano ng Panginoon, walang sino man na pwedeng tumanggi. Kaya sabi ng Book of Psalms, na kahit ako'y sumampa sa langit, nandun ka. Kahit ako'y maglatag ng higaan sa impyerno. Nakita niyan? 139 ng Book of Psalms. Kahit ako'y sumampa sa langit, nandun ka. Kahit ako'y maglatag ng higaan sa impyerno, nandun ka pa rin. At kahit saan ako pumunta, ay ikaw ay pumapatnubay pa rin sa akin. Bakit mga kapatid? Sapagkat dito tayo tinalaga ng Panginoon ang maglingkod sa Kanya. Sapagkat malinaw niya, binabanggit ng Philippians chapter 2 verse 13, for it is God which worketh in you. Amen. Sapagkat ito'y ang Diyos na gumagawa sa inyo to will and to do of His good pleasure. Okay? For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Siya ang nagnasa, siya rin ang gumagawa. Kaya it's a great privilege mga kapatid na makapaglingkod sa Panginoon. Amen? Kaya kapag inaawit niyang awit na it's a great thing to serve the Lord, merong kagalakan sa ating mga puso sapagkat ramdam natin yon. Because ibig sabihin ng privilege, a right or immunity granted as a peculiar benefit, advantage, or favor. Amen. Granted as a peculiar benefit. Amen? Kaya kahit na wala kang regalo ngayong Christmas, pero yung ikaw ay tawaging makapaglingkod, isang napakainam na regalo. Amen? Granted sa peculiar benefit, advantage, or favor. At malinaw na pinapakita ng banal na kasulatan, siya'y naaawa sa kanyang kinaawaan. Siya'y nahabag sa kanyang kinabaghan. Kaya makita natin mga kapatid, yung itong pribileyo na makapaglingkod sa Panginoon ay, masabi ko mga kapatid, ito yung pinakakayamanan ng isang mananampalataya. Amen? Dahil napakaraming mga tao. Hindi lang tayo nabubuhay sa mundong to, napakaraming mga tao. Pero makita nyo, tawag dito, yung sabi ng banal na kasulatan, isang virtuous woman, ang katumbas niya ay 1,000 na lang. Pero sabi ni Abraham, ang kantidad, ang halaga ng isang kaluluwa, 10,000 world. Amen. Praise God. Bagamat sa tingin ng iba, para tayong walang mga kabuluhang mga tao. Pero sa Diyos, mahalaga tayo, mga kapatid. Sapagkat ang basihan ng Diyos ay hindi basihan ng tao. Maaring sa mundong ibabaw, hallelujah, ay pinagkaitan ng maraming mga opportunity. Pero sa biyaya ng ating Panginoon, amen, yung mahalaga na sana ay nasa kanila, wala sila kanila, pero nasa atin. Amen? Hallelujah. Sapagkat ang banal na kasulatan nagpapahayag in the book of 65 verse 4 ng book of Psalms, mapalad ang tao. Gusto ko lang tignan mga kapatid, ang bagay na ito. Sabi niya, 65 verse 4 ng book of Psalms, sabi niya, blessed is the man whom thou chooses. Hindi yung mayroong mga gandang bahay, ha? Hindi yung mga maraming sasakyan, ha? Okay? Hindi yung mga tao na kung saan ay mayroong opportunity mag-around the world. At kahit pa nasa kanila yung opportunity na sila makapag-around the world, pero yung huling destination nila, impyerno. Amen? At kahit na sabihin natin, maraming sasakyan sila, ang huling sasakyan nila, Starex.
At kahit sabihin mo ro, ang kanilang mga lupa, ektarya, ang lapad o malaki ang bahay, pagdating ng panahon, maliit na lang, 6 feet below the ground. Amen po ba, mga kapatid? Pero ang makilala ang Panginoon, ito ay tunay na kayamanan, ito ang ginagagalak sa ating Panginoon, ito ang dahilan kung bakit tayo nagpupuri sa Panginoon, dahil napakainam na opportunity na pinagkaloob ng Panginoon to serve Him. Mapalad ang tao na yung pinipili. Blessed is the man whom thou chooses. At hindi lang basta pinipili, and causes to approach unto thee. Tama? Dahil sa lupang, mga kapatid, may mga taong pinipili pero walang opportunity makalapit sa pumili sa kanila. Hindi nila kilala kung sino yung manager nila. Hindi nila kilala kung sino yung nag-hire sa kanila, pero pinili sila. Pero ito, mga kapatid, blessed is the man whom thou chooses and causes to approach unto thee. At hindi lang yan, that he may dwell in the courts. Amen? Di ba sabi ni Haring David? One thing I have desire, that I may seek after, that I may dwell in the house of the Lord forever. Sino meron ganyang nasa, mga kapatid? Sino rito, may pusong kagaya ni David, nang kanyang nasa ay manahan sa bahay ng Panginoon, hindi lang kada linggo, kundi magpakailan paman. Sapagkat napakaganda, mga kapatid, manatili sa bahay ng Panginoon. Amen? Di ba? Bilanggit ko nga sa Bulacan nakaraan, di ba? Napakasarap na lagi na sa bahay ng Panginoon. Tuwing araw ng Sunday. Kung pwede lang, sana lahat Sunday, no? Bakit? Dahil kapag nandito ka sa bahay purihan, wala kang ibang iniisip. Tama? O sino rito nag-iisip na pagkat kinabukasan may bayaran ng utang? Wala, di ba? Bili tayo ngayon. Amen? Kaya malaking benepisyo, mga kapatid, ang maglingkod sa Panginoon. Malaking bagay, hallelujah, ang tatanggapin ng isang taong naglilingkod sa ating Panginoon. Dahil hindi maiwasan, lahat ng tao may problema, pero ang napakasarap, merong Diyos na nag-resolba ng mga problema. Amen? Kaya hindi tayo yung kagaya ng mga taong walang pag-asa, na kapag wala ng pag-asa, ang kasunod niyan, ang mamatay na. Magtiwakal na para sabihin nila, para matapos sa akin problema, para ako ay payapa na. Pero ang di niya alam sa kanyang paroroonan, mas matinding problema. Dahil ang mga taong walang Kristo, hindi dapat lagyan ng RIP. Yung mga taong walang Diyos sa kinikilala, hindi dapat lagyan ng RIP, pero nilalagyan nila RIP, rest in peace, kung alam lang nila, Tapos sasabihin pa ng kanilang mga mahal sa buhay, Tay, kung nasaan ka man, hintayin mo kami, susunod kami. Pero yung mayaman doon, sa Lucas chapter 16, pabalikin mo si Lazaro, meron pa ako 5 kapatid. Na ayaw ko sila makarating dito sa hadis ng pagdurusa kung alam lang sana nila. Amen? Hallelujah! Salamat sa ating Panginoon. Dahil sa kanya kabutihan. Amen. Tayo ay mga taong pinagpala ng Diyos. Amen. Mga taong nakasumpong ng lingap sa Diyos. At kaya ngayon tayo ay hindi na tumitigil sa pagpupuri sa Diyos sapagkat ang lingap niya ay sagana sa ating mga buhay. Hallelujah! Amen. Kaya tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon. At sabi nito, makapanahan sa iyong looban, to dwell in thy courts. At sabi nito, mabusog. Sabi niya, we shall be satisfied. Amen. With the goodness of thy house, even of thy holy temple. Kaya ako niniwalang lubos, mga kapatid, sa mga panahon na mga panambahan, sa panahon ng gawain na kagaya nito, ang ating mga kaluluwa ay sinasatisfied ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga salita. Amen. Praise God.
So, pinapakita mga kapatid ng banal na kasulatan ang kahalagahan. Hindi lang basta naglilingkod, sapagkat sabi ko kanya, maraming naglilingkod. Sa araw na ito, maraming mga nanambahan. Pero hindi nila nakikilala ang kanilang pinaglilingkuran, kaya hindi nakapagtaka, ang ilan may nakahikaw, ang ilan may iksi ang buhok, but they serve the Lord. Ang ilan ay naka-makeup, naka-lipstick. Pero sinasabi nila sila ay mga Kristiyano. But the truth is, mga kapatid, ang tunay na Kristiyano ay produkto sila ng salita ng Panginoon. Sapagkat dalawa ang uri ng Kristiyano. Kristiyano na produkto ng mga simbahan. Kaya pagtatanungin mo sila, Kristiyano kami. Pero kung titignan mo ang kanilang itsura, hindi Kristiyano. Pero Kristiyano kasi kumbaga, produkto sila ng simbahan. Amen? Pero ang tunay na Kristiyano, hindi produkto ng simbahan, produkto ng salita ng ating Panginoon. Kaya kapag ang isang tunay mananampalataya lumakad, may na-amaze. Oh. Kahit yung aming anak maliit, yung bunso namin, pag lumalakad na nakikita yung mahabang buhok, uy, haba ng buhok. Hindi pa kontento, hawakan pa yan. Na-amaze. Sapagkat ang mga anak ng Diyos, sabi na banal na kasulatan, sila ay peculiar people. 1 Peter chapter 2 verse 9. Amen? Di ba napakasarap ang salita na ang binanggit dito ni Pedro? But ye are a chosen generation. A royal priesthood. Amen. Kaya yung mga pinili ng Panginoon, mga saserdote yan. Come on. Ang mga pinili ng Panginoon, mga saserdote yan. Anong trabaho ng saserdote? Mag-alay. Kaya tayo ay nag-aalay na papuri sa ating Panginoon sa umagang ito. Hindi lang sa umagang ito, sa bawat mga panahon ng gawain, kaya ang gawain ay hindi pwede na walang pag-aalay ng papuri. Amen. Dahil ang panambahan ay pag-aalay ng papuri sa Panginoon. Kaya sabi nila, saan ka punta? Magsamba. Tapos, kamusta naman? May naintindihan ka? Wala. Bakit? Tulog ako eh. Pero sabi, masamba no? Nakaugalian na sabihin. Pero ang pagsamba sa Panginoon, mga kapatid, ay pag-o-honor sa Panginoon. Come on. Kaya meron tayong ginagawang pagpaparangal sa Panginoon sa umagang ito. Kahit sa hapon pa, at kahit sunod pa na gawain, meron tayong pagpaparangal na ginagawa para sa ating Panginoon. Dahil yan ay pagsamba. So, ang makilala ang Panginoon ay isang napaka-mahalaga, masabi ko mahalaga, para ikaw ay makapaglingkod sa Panginoon ng tama. Okay? Dahil kapag hindi mo nakilala ang Panginoon, paano mo siya paglilingkuran? At yan ay binanggit ng Mark chapter 7 sa ating Panginoon, sapagkat ang mga Pharisee ay naglilingkod ayon sa tradition. Tama? Naglilingkod sila sa tradition. Yung mga Pharisee, naglilingkod sila sa pamagitan ng mga kautusan ni Moses. Tama? Pero ang problema, hindi nila nakikilala yung sinasabi na aklat ni Moses. Kaya nalala ko yung pinagaling na pinadilat ng mata ng bulag. Saka katanong, bakit gusto niyo ba maging alagad niya? Sabi ng bulag. Kulit-kulit yun, tanong kayo ng tanong. Bakit gusto niyo ba maging alagad niya? Ikaw lang alagad niya. Alagad kami ni Moses. Okay? So, kumbaga yung mga taong ito ay hindi nila intindihan. Sabi dito sa chapter 7, sapagkat sila ay naglilingkod sa pamagitan ng tradition, na makita ng mga Pharisee ang mga disipulo ng ating Panginoon na hindi naghuhugas ng kamay, pinuna kagad. Bakit ang iyong mga alagad ay hindi naghuhugas ng kamay? Sumasalungat sa kaugalian ng mga matatanda. At binanggit ng ating Panginoon dito, ang kinote niya rito ay ang Book of Mark, ang binanggit dito sa Book of Isaiah, kinote ng ating Panginoon sa Book of Mark na sabi niya na tama ang pagkahula ni Isaiah tungkol sa inyong mapagpaimbabaw. Okay? So, God hates hypocrisy. Kaya sa paglilingkod sa Panginoon, hindi ka dapat mapagpaimbabaw. Because God hates hypocrisy.
Dahil hindi kinulugdan ng Panginoon ang mapagkunwari. Kagaya sa templo na nanalangin, sabi niya, ako'y nagbibigay na ikapo. Hindi ako kagaya ng maniningil ng buwis na ito na makasalanan. God hates hypocrisy. Amen. At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaiah tungkol sa inyong mga pagpaimbabaw. Ayon sa nasusulat, ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso malayo sa akin. Okay? Kaya ang puso ay mahalaga. Pagdating sa paglilingkod, ang puso ay mahalaga. Ang pagdating sa pag-awit, ang puso ay mahalaga. Because you can sing. Pwede kang umawit. Tama? Pero, kung wala ito, hindi ang Diyos malulugod. Kung wala ito, mga kapatid, sapagkat ang Old Testament nagpapahayag, kapag daw ikaw ay maghahandog ng mga handog sa Panginoon, amen, do it with your own will. Diba? Sa Old Testament, pag maghahandog ka, anumang handog yan, do it with your own will. When you offer a thanksgiving, sabi naman, do it with your own will. Hindi napipilitan. Amen? Kundi mula sa puso mo ay bumabalo ng kagalakan para magpuri, magbigay ng pasalamat sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Kahit hindi sabihin ng MC, can we say praise the Lord? Can we say hallelujah kahit hindi na sabihin? Sapagkat kapag naramdaman mo ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo, naramdaman mo ang presensya ng Diyos, hindi ka na kinakailangan susian, hindi ka na kinakailangan hilain. Mula sa puso mo, hallelujah, ay ibibigay mo ang pasalamat para sa Panginoon. When you will offer a sacrifice of thanksgiving unto the Lord, offer it at your own will. Kaya I believe, mga kapatid, ang lahat na narito, mga kapatid, ito'y pasya ng ating mga puso sa ating pagparito. Amen. Hallelujah. At sabi dito, mga kapatid, sa verse 7 ng Book of Mark, sabi niya, howbeit in vain do they worship me. Amen? Sapagkat walang kabuluhan, sapagkat hindi nila kilala ang kanilang pinaglilingkuran. Kaya napakaganda yung ating tema, mga kapatid. Hallelujah. Howbeit in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. For laying aside the commandments of God. Hindi ka pwedeng maglingkod sa Panginoon at the same time kaluguran ka ng Panginoon na yung isinasantabi ang kautusan ng Diyos. Okay? Okay? Hindi mo, kumbaga, hindi ka tanggapin ng Panginoon. Laying aside the commandments of God, ye hold the tradition of man as the washing of pots and cups and many other sons, such like this ye do. And he said unto them, fool, will ye reject the commandments of God that ye may keep your own tradition. Yun ang nakakalungkot. Maraming naglilingkod, pero sa pamagitan ng kanilang tradisyon. Iniisip nila, habang pinanghawakan nila ang kanilang mga tradisyon, mas malapit sila sa Diyos. Amen. Iniisip nila habang sila ay gumagawa ng mga tradisyon, and alam natin, mga kapatid, hindi ito galing sa Panginoon, ito ay sa mga tao. Tradition means salit-saling sabi ng mga tao. Kumbaga sa amin pa, nagpalaton-laton. Pero sabi ng tao. Kaya walang sabi ng tao na pwedeng magdala sa iyo sa langit. Kaya minsan binabanggit, sabi ng ating pastor. Hindi. Sabi ng salita ng Diyos. Kasi kinukot ng pastor, salita ng Diyos. Pero minsan, nakikredit saan? Sa tao. Di ba? Amen. Hindi naman masama na appreciate natin ang mga pastor, di ba? Mag-Pasko, i-appreciate natin. Pastor, Pasko, i-appreciate natin. Amen.
Pero ang glory ay hindi sa tao, kundi sa Diyos. Amen. Hallelujah. Sabi niya, for Moses said, honor the father and the mother, and whoso curseth father or mother, let him die the death. Okay? So hindi dito ang ating tatalakay, binasa ko nito. For Moses said, honor the father and the mother, sapagkat napakahalaga na ating makita ito, mga kapatid. Because if you honor your mother and father, you honor him. You see? Because sabi ng Panginoon, ano yung utos na mayroong pangako? Ha? Okay? Kaya nga, yung mga, saglit, dagdag na natin, no? Kaya nga yung mga nag-aasawa na walang basbas, na magulang tsaka ng ama, kalbaryo. Amen? You see? Yung mga nag-aasawa ng biglaan. Kasi mahalaga, sa Old Testament, mahalaga ang basbas ng mga magulang. Sapagkat pag basbas ng mga magulang, yan ay basbas ng Diyos. Kaya tignan nyo si Esau. Hindi niya ginalang ang kanyang magulang, di ba? At iyon ang isang dahilan kung bakit din binanggit, nakapaloob na doon sa sabi ng Panginoon, I hate Esau. Kasawa ba naman ang dalawa? Tapos hindi pa kalahi? Huh? Kaya sa pag-aasawa, consider your parents. At sa pag-aasawa, dapat 19. 19. Basta 20 na ako eh. Sabi na, ay pastor, 18 na ako. Next year, pwede na. Dapat 19. 19-dihan. Dapat 19 na, ha? Yung binanggit kayo one time sa probinsya, uy, pastor, lapit na ako. Di pa ako tapos. 19-dihan. So, dapat makilala natin, mga kapatid, ang Panginoon sa ating mga buhay para mapaglingkuran natin siya ng tama. Okay? Una, okay. Ano na lang, 15 minutes na lang bago mag-alas 12. Know the one you serve and believe. Number 1, para mapaglingkuran mo ang Panginoon ng tama, know the one you serve and believe. Dapat kilala mo siya na yung pinaglilingkuran at sinasampalatayanan. Amen? At binanggit ko kanina, mga kapatid, ito yung sa chapter 17, verse 23. Sa Diyos na hindi namin nakikilala. Siya yung aming sinasamba. Pero binanggit dito ni Paul, sabi niya, napakainam, mga kapatid, sapagkat ayaw ng Panginoon na manatili yung mga taong sinsiro. May mga taong sinsiro. Pero ang problema, walang katotohanan. Tama? Pero ang problema kung minsan sa mga manampalataya, may katotohanan, walang sincerity. Kaya nung sabihin ito ni Joshua, serve the Lord in sincerity and in truth. Dalawa. Kasi pwede kang maging sincere pero hindi totoo o walang katotohanan. Pero sa atin, nasa katotohanan. Praise God, nasa katotohanan kami. Pero kung minsan yung sincerity, wala. Amen? Alam mo, maraming taong sincero. Tignan nyo kapag dumadating panahon ng Black Nazarene. Ha? Pag dumadating ang panahon ng Black Nazarene, walang isang deboto na manatili sa bahay niya na kahit hindi niya mahipo yun, basta at least nandoon siya. Mga sincere yan. Ayan, isa mga anak na Diyos, konting mga, diferensya lang, yan. Naintindihan naman ng Diyos. Ang Diyos naman maunawain. But where is the sincerity? Tama?
Sabi ni Paul dito, for as I passed by and beheld your devotion, I found an altar with this inscription. Inscription. Acts chapter 17, verse 23. Sabi niya, at dahil sa hindi nais ng Diyos at hindi nais ng mga manggagawa ng Diyos, ang mga tao ay manatili na maging ignorante sa Diyos. At sabi dito ni Paul, sabi niya, whom therefore ye ignorantly worship, Him declare I unto you. Amen po ba? At ako'y nagpapasalamat mga kapatid. Mula nang tayo ay maglingkod sa Panginoon hanggang ngayon, diniklara kung sino ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya hindi tayo ignorante. Amen? At walang babalikan ng Panginoon. Sabi ng aming pastor na ignoramus. Amen? Ang babalikan ng Panginoon, yung mga taong punong-puno ng kaunawaan. Amen? Babasahin natin ang bagay nito. Whom therefore ye ignorantly worship, Him declare I unto you. Mahalaga yan. Tama? Di ba? Yung Hebrews chapter 11, a very familiar verse, nasabi doon, without faith, it is impossible to please God. Dahil ang panampalataya, kapag meron ka, amen, ipapahayag kung sino siya sa buhay mo. Because Bible namin sabi niya, because faith is revelation. Faith is understanding. Kaya napakalaga ang panampalataya. Without faith, it is impossible to please Him. Who that cometh to God must believe that He is. Sa Tagalog, ang labo ng Tagalog nito eh. Ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayan may Diyos. Eh, lumapit na nga sa Diyos, tapos, ano ba? Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. Lalapit ka pa. Lalapit ka ba kung hindi ka rin nawalang may Diyos? Mali naman. For he that cometh to God must believe that He is. Kapag ikaw ay lumapit sa Panginoon sa pangangailangan, na ikaw ay may karamdaman, sampalatayan mo na siya nga ang manggagamot sa buhay mo. Kapag ikaw ay nasa pangangailangan, lumapit ka sa Kanya, sampalatayanan mo siya na siya ay provider, Jehovah Jireh sa buhay mo. Kasi ito, minsan may mga taong lumalapit, Panginoon, kailangan ko nagkagalingan sa aking karamdaman. Pag uwi ng bahay, tapal dito, tapal doon. Humiling sa Panginoon, no? Hiling ka lang ba sa Panginoon, magtatapal-tapal ka. Tapos sabihin, siguro, ang kalooban ng Panginoon para gumaling ako kay sa albularyo. Lumapit ka pa. Yan ang pinapakita ng may pananampalataya kagaya ng isang babae. Narinig niya na merong pangalang Jesus na bibigay na gumagawa ng kagalingan sa anumang may karamdaman at dumating ang takdang kapanahunan, opportunity ng Panginoon na paggawa sa buhay niya. And I believe, kapatid, may takdang kapanahunan sa paggawa ng Panginoon sa ating mga buhay at kapag takdang kapanahunan, walang sino man na pwedeng pumigil nito. At dumating ang takdang kapanahunan sa babaeng ito. Nakita niya ang Jesus na ito. Amen. Pero bago niya mahipo ang lalayan, sabi niya, mahipo ko lang ang lalayan ng damit ng Jesus ito, walang pagsalang ako'y gagaling. Bakit? Kasi sumampalataya siya na siya nga. Amen? Yung narinig niya na nagpapagaling na sakit, eto nga, siya nga. Pero bago niya malapitan, kinakailangan hawiin yung maraming mga tao. Dahil ang Panginoon napapalibutan ng panahon na yan. At ang babaeng ito, na 12 taon, inaagasan ng dugo, wala nang, kumbaga, mahina na yan. Mahina na yan. Huwag niyo expect na kaso laki pa ng Bahal Philip yan. 12 taon, inaagasan ng dugo. Payat na yan. Kumbaga, mahina na. Pero dahil may determinasyon, yun isang bagay napakalaga, dapat meron ng mga anak ng Diyos, yung determinasyon. Hallelujah! At hinawi niya ang maraming mga tao. At nang mahipo niya ang lalayan ng damit ng ating Panginoon, mismo ang Panginoon nagpatotoo, nagpahayag, sino ang humipo sa akin?
Sabi ng mga apostol, Panginoon, huwag mong itanong, huwag mong sabihin na sinong humipo sa iyo, sapagkat napakarami mga humipo sa iyo. Hindi, kakaibang hipo ito, sapagkat lumabas ang virtue sa akin. Kaya yun mga kapatid, ang nagaganap kapag ikaw lumalapit sa Panginoon, sinasampalatayanan mo na siya nga. May tugon ng Panginoon. Sa oras na ito, mga kapatid, hallelujah, sa ating pagparito, hallelujah, hallelujah, ating sampalatayanan na siya nga ang makapag-provide na ating mga pangangailangan, makakapagpuno ng ating mga kauhawan, mga desire sa mga makalangit na bagay, hindi ka bibiguin ng Panginoon. Amen. Sapagkat ikaw ay nasa kalipunan na kung saan ang dakilang Diyos ay nasa kanilang kalagitnaan. Praise God. Amen. Pangalawang bagay, mga kapatid. Para ikaw ay makapaglingkod sa Panginoon ng tama, be sure in the doctrine you receive. Kaya hindi ako pabor sa nasabi ng let's forget about doctrine and let us love one another. Meron yan sa amin eh. MCEC, Masbate Council of Evangelical Churches. Mga dumadala, mga punta, Pastor, let's forget about doctrine, let us love one another. Eh paano yan? Doktrina rin ng kabanalan. And without holiness, no one can see the Lord. So, pangalawang bagay mga kapatid, tayo ay maging sigurado sa doktrina na ating tinanggap. Kaya tignan niyo yung mga doktrina ng kapitbahay ninyo. Ang dami, no? Manalangin lang, katapat. Ng kasalanan. May bilang lang kung ilang sinabi ni Padre, kung ilan. Pag sinabing dalawang 10 kabagi ng Maria, Maria na lang. That's it. Diba? Kahit ikay mamatay ng makasalanan, may pagtsansa ka pa. May panalangin pa. Ano ba? Kasi, salamat mga kapatid. Amen. Tapos na, lumipas na ang panahon ng kainosentahan, mga kapatid. Ngayon, naintindihan natin mga kapatid, hindi pala kapag nandoon ka na sa purgatorio, may pag-asa pa. Ngayon pa lang, may pag-asa tayo mga kapatid. Dahil buhay ang ating pag-asa. Hindi ko napapalawakan mga kapatid sa doktrina sapagkat napakalaga ang doctrine. Amen. Maraming mga tao na ayaw ng doktrina that let us love one another. Pero ang doktrina ay mahalaga. Amen? Kaya sabi ng banal na kasulatan, sabi ni Paul, kahit man ang anghel na bumaba galing sa langit magturo na iba sa aming pangaral, ariing takil. Tama? Sa Thessalonians, sabi ni Pablo, na sabi niya, inyong pag-ingatan ang inyong mga narinig. Tama? O yung mga sulat na aming sinulat sa inyo. Pangatlo, mga kapatid, right fellowship and companion. Okay? Right fellowship and companion. Dahil kapag nasa mali kang grupo, huwag kang mag-expect. Okay? Kapag ikaw ay nasa mali ng mga samahan sa denomination, huwag kang mag-expect. And I believe, mga kapatid, ang paglilid na ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay, nang tanggapin natin ang salita ng ating Panginoon, amen? Mga aral na kung saan ay napakahalaga, dinala ka doon sa tamang mga tao. Tama ba mga kapatid? Amen? Hallelujah! Sapagkat yung salita na napakinggan mo, hinahanap mo. Nalala ko sa Masbate, sabi nila, Pastor, ngayon ko lang yan narinig. 15 years ako sa denomination, ngayon ko lang narinig. Kaya hinahanap-hanap. Kaya ang gusto niya makasama, yung mga tao na ganun din ang mga tinatayuan. Amen po ba? Sapagkat hindi ka pwedeng mag-expect na ikay babalikan kung ikaw ay nasa maling grupo, panampalataya.
Chapter 15, verse 73, huwag kayong padaya ang masamang kasama sumisira ng magandang ugali. Amen po ba? Alam naman ito, ang denomination, sabi ko nga, Trinitarian. Kung kailan pa naging tatlo ang Diyos nila, humina ang power. Eh, na-divide man naman 33.33. Kung kailan naging tatlo na ang Diyos, saka pa. Diba? Ang layo-layo sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, Ephesians chapter 5, verse 15, mag-ingat kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marunong. Kaya kayo niniwala lubos, mga kapatid, yung mga taong naglilingkod sa Panginoon sa tamang paglilingkod, hindi yan mga mangmang. Dahil ang mangmang daw, sabi ng Book of Proverbs, ang kanyang lakad pababa. Pero ang mga wise, pataas. Amen. Wrong companion. Sapagkat wrong companion, wrong lifestyle. Kapag mali ang kasama mo, yung lifestyle mo mamamali din. Dahil kung, sabi nga, kung ano yung kasama mo, ay magiging gayon ka. Okay. Pangapat, serving the Lord according to His will. Yan. Maglingkod sa Panginoon ayon sa kanyang kalooban. Binanggit ni Pablo in the book of Colossians chapter 1, verse 9, tignan natin ang mga talatang ito, mga kapatid. Dahil dito kami naman mula ng araw na aming marinig ito, this is Paul, ay hindi kami nagsitigil ng panalangin at ng paghingi na patungkol sa inyo upang kayo'y puspusin ng kalaman ng kanyang kalooban. Hindi lang basta magkaroon ka ng karunungan, kaalaman, kundi mapuspos. Puspusin ang kalaman ng kanyang kalooban. Okay? Sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu. Dahil merong pagkaunawa ayon sa laman. Tama ba, kapatid? Kaya kapag ang kaunawaan ng isang tao, bagamat siya ay naglilingkod, pero ang kanyang kaunawaan ay ayon lamang sa makalaman na kaunawaan, mapapagod siya. Titigil siya. Lalayo siya. Hihiwalay siya. Pero kapag tinanggap mo ay kaalaman, karunungan ayon sa Espiritu, hindi ka magpapapigil anuman ang iyong pinagdadaanan sa buhay sapagkat alam mo, kaya mong pagtagumpayan sapagkat dakila siya na nasa iyo kaysa sa kanya na nasa sanlibutan. Amen. Amen? Is it? Kaya yung paglilingkod na ayon lang sa, sabi nga, sa Bisaya, tahunong pagsabot, yung makataong pagkaunawa, may katapusan yan. So, yan ang problema ng Book of Elisha. Nagpasimula sa Espiritu, baligtad no? Ganda-ganda ng pasimula. Kaya alam mo mga kapatid, hindi question yung pasimula. Ang question yung pagtatapos. Marami nagpasimula. Amen? Nagpasimula, kagaya ng bayang Israel. Marami nagpasimula sa journey na may kagalakan. Pero pagdating sa ilang, yung kanilang kagalakan, napalitan ng kalumbayan at pagreklamo. Sapagkat hindi nila alam ang kaisipan na meron ang Diyos. Hindi nila alam kung ano ang plano ng Diyos, kung bakit sila dinala ng Panginoon sa ilang, para ano? Para maranasan ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang mga buhay, para ma-express pa kung sino siya. Pero ang bayang Israel ayaw magpatianod. Reklamo dito, reklamo doon. Amen. Kaya dapat, mga kapatid, kilala natin ang Panginoon at ipinaglingkuran at maglingkod tayo according sa kanyang kalooban. Sabi dito, tuloy natin mga kapatid. Verse 9. Sabi niya, sa buong pagkarunungan, pagkaunawa ayon sa Espiritu, next verse,
upang kayo'y magsilakad ng narapat sa Panginoon. Tama? Sa ibang talata, to walk worthy of the gospel, binanggit ni Pastor Ed sa Bulacan nakaraan. Upang kayo magsilakad na rapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya. Amen po ba? So, napakahalaga na tayo puspusin ng kanyang kalaman, ng buong karunungan. Amen? Hallelujah! Ayon sa Espiritu, sapagkat hindi mo magagawang ma-honor ang Panginoon. Sapagkat napakahalaga, honor Him. Yung ating text. Ating team. Honor the Lord. But the Lord of hosts, Him, you shall honor as holy. Let Him be your peer. Ang pagkatakot ay napakahalaga. Pagkatakot sa Panginoon, banal na pagkatakot. Dahil sabi ng book of Hebrews chapter 11, si Noah dala ng banal na pagkatakot. Gumawa ng arka. Sapagkat yung banal na pagkatakot ay merong understanding kung sino ang nangusap sa kanya. Nang nangusap sa kanya ay totoo na kanyang hatulan ng lupa sa pamagitan ng baha. Dala ng banal na pagkatakot, gumawa ng arka. At kung walang banal na pagkatakot sa puso ng mga anak ng Diyos, may hirap gumawa. Oo, kapatid? Amen? Let Him be your peer. And let Him be your dread. Amen. Pinapakita ng team, mga kapatid, na ito yung nire-required ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Ito yung nire-required ng Panginoon. Sapagkat, pwede mong gawin ang pagsamba. Pero kung ito ay outside sa iyong kalooban, hindi mo magagawang ma-honor ang Panginoon. Can you say amen? Okay? Hindi mo magagawa. Kaya, sa pagkapatuloy, mga kapatid, verse 10 ng Colossians. Upang kayo magsilakad na narapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya at magsipambunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Kaya ito yung ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. I believe, sa bawat mga panahon ng mga gawain na kagaya nito, mayroong binibigay ng Panginoon sa atin ng mga knowledge and wisdom. Dahil kung walang ganito, mga kapatid, na ating tinatanggap, ako na magsasabi, sayang yung ating pagparito. Kaya paglilingkod sa Panginoon ay hindi dapat tradition. Ay, Sunday ngayon. Kailangan pumunta ako sa church. Dapat ang ating paglilingkod, laging merong expectation. Na sa bahay ka pa lang at nagpapahayag ka na sa iyong puso at sinasabi sa Panginoon, Lord, paparoon kami sa bahay-sambahan, sumasampalataya kami, meron kang gagawin sa aming kalagitnaan na pagpapahayag. Because God is always working according sa ating desire. Na kayo'y palakasin ng buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian sa buong pagtitiis at pagpapahinuhod na may galak. Amen. Kaya kahit meron tayo mga tiisin, come on. Ito yung kalagayan ng isang manampalataya na may pagkaunawa patungkol sa Diyos. Kahit maraming tiisin, may kagalakan. Di ba sabi ni Pedro ba yun? Sabi ni Pedro, na ito ang totoong inyong ikinagagalak. Amen? Kahit dumadaan sa mga masalimuot na kalagayan, totoong inyong kinagagalak. Sapagkat sa likod ng lahat ng ito ay merong Diyos na gumagawa. Hindi mga kapatid, pinitulutan ng Diyos ang lahat sa ating mga buhay para siya ay makagawa. Kahit
kahit pa man ang karamdaman ay pinahintulot ng Diyos para makita natin, amen, papatunayan natin sa ating mga buhay na siya yung Jehovah Rapha. Kagaya na sabi ko sa inyo kanina, you can sing. Jehovah Rapha, you can sing. Amen? Pero kung hindi mo maranasan ang Jehovah Rapha sa buhay mo, ang yung pag-awit walang kasamang worship. Amen? Diba? Maraming umaawit ng dakilang katapatan. Brother Joey, paborito yan kasi karanasan ni Brother Joey yan. Kaya kung bakit may hugot siya, buhay pa ako ngayon. Amen? The Lord kay pasalain. Bakit mga kapatid? May layunin ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Para sa buhay natin, maluwalhati siya. Hallelujah, makita na maraming mga tao na merong mga tao na kung saan nilaan niya, pinili niya upang ang kanyang kaluwalhatian i-impart niya sa kanila. Glory to God. Amen. So, serving the Lord according to His will, ayon sa kanyang kalooban, amen. At bilanggit natin kanina, napakahalaga na kilala natin siya. Amen? Sapagkat ang kanyang kalooban, nagpapahayag kung sino siya. Tama? Ito yung mga kapatid. Kaya ang banal na kasulatan nagpapahayag in the book of Psalms 29 verse 2. Basahin ko sa Bisaya. Ihatag ninyo kang Jehovah ang himaya nga angay sa iyang ngalan. May umuo, may nakaintindi, oh. Ibigay ninyo sa Panginoon ang kaluwalhati ang marapat sa kanyang pangalan. Inyong sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Amen. Hallelujah. Sapagkat siya'y banal. At dapat siyang sambahin sa kagandahan ng kanyang kabanalan. Kaya nga sabi ng Panginoon, darating ang panahon, amen, na ang mga manamba ay sasamba sa Ama, sa Espiritu at katotohanan. Dahil maraming mga tao sumasamba, pero wala sa Espiritu. Amen? Pero kapag ikaw yung sumasamba sa Espiritu, yun yung kalagayan na ikaw mismo. Amen? Kasi, siyempre, sambahin mo ang Panginoon Espiritu, pero ikaw mismo, dapat huwag kang salaman kasi mapapagod ka talaga. Tama? Pero kapag ikaw sumasamba sa Espiritu, hindi mo naramdaman yung pagod, nag-enjoy ka. Hallelujah! Amen. Sapagkat ikaw sumasamba sa Panginoon sa Espiritu, hindi lang basta sa Espiritu, kundi sa katotohanan. Dahil ang Diyos ay banal, sambahin natin ang Panginoon sa kabanalan. Sapagkat yun ang katotohanan na hindi mo pwedeng alisin. Ang Panginoon, Diyos ay banal. Yeah? Kaya nga doon sa, hindi ko naman sinasabi na tayo ay mag-alis ng sapatos, ano? Dahil nung umakyat siya doon sa bundok, si Moses, narinig niya lang, kwento lang niya sa kanya, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Eto ngayon, personal. Narinig niya ang tinig. At ang tinig na kanyang narinig, Moses, hubarin mo ang iyong panyapak. Sapagkat ang lugar na ito ay banal. Kailan naging banal ang bundok Sinai? Dati pa ba? Nung ang Diyos pumanaog. Kailan tayo tinawag ng mga banal? Nang ang Diyos ay manaog sa ating mga buhay, tinawag tayo mga banal. At ang lugar na ito ay banal. Sapagkat siya na banal ay nasa ating kalagitnaan. Kaya dapat alamin daw natin kung anong dapat ugaliin sa bahay ng Diyos. Sabi ng Proverbs, ingatan mo ang iyong paa pag ikaw ay papasa bahay ng Diyos. Amen. Dahil ang dakong ito ay sambahan. Amen. Kaya kapag merong sumita dyan ng mga deacons, kagay pumipikit ka, Brad, sis, wala tayo sa dakong tulugan. Nasa bahay tayo ng Diyos.
at ang bahay ng Diyos at lahat ng pumaparito ang Diyos na nag-expect mula sa kanila na sila ay sasamba sa Diyos. Magbibigay ng karangalan sa Panginoon. Amen. 96 verse 9. Sabi dito, halos magkapareho mga kapatid, pero may nalagdag. Sabi niya, worship the Lord in the beauty of holiness. Fear before Him. All the earth. Amen. Worship the Lord in the beauty of holiness. Fear before Him. Napakahalaga yan, mga kapatid. All the earth. First Peter chapter 1 verse 15. Lalakawan kayo maraming verse, mga kapatid. Yamang banal ang sa inyo'y tumawag. Yan. Amen. Dahil, alam niyo mga kapatid, yung team natin, balik daw. Honor the Lord, but the Lord of hosts, Him you shall honor as holy. Tama? Walang makapagbigay ng karangalan sa Panginoon, okay? Maliban sila na tinawag ng Panginoon. At sila na tinawag ng Panginoon, kinikilala nila na ang Panginoon ay banal. Yamang banal ang sa inyo'y tumawag, magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal, sapagkat ako'y banal. Okay? Kaya yung mga mananamba, yung mag-honor sa Panginoon, yung kanilang kalagayan, mga banal. Walang sino man pwede makalapit sa Diyos, sabi ng banal na kasulatan. Tama? Maliban sila na pinili ng Diyos, lumapit. Kaya mapalad ng tao na yung pinipili at yung pinapalapit at pinapatira sa iyong kalooban, loob-looban. Amen? So ito yung napakainam na opportunity, mga kapatid, na pinagkaloob ng Panginoon. At makita natin ang book of Romans chapter 12, a very familiar verse. Okay. A very familiar verse, sabi ng Romans chapter 12, sabi niya, kaya nga mga kapatid, ipinapamanhik ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Hindi lang mula sa labi mo ipapahayag ang pagbibigay ng karangalan o papuri sa ating Panginoon, kundi maging sa buhay mo. Tama mga kapatid? Maging ang buhay mo, amen, konektado sa pinapahayag mo. Bakit? Bakit ko sinasabi mga kapatid? Kasi may mga taong parang nakaraan magkapagawa ko sa L3. Nakikinig ako ng preaching sa L3. Yung gumagawa, yung salamin, sabi niya, hallelujah. Nag-hallelujah. Kasi narinig niya yung preaching na, pero yung kalagayan niya, hindi worth it mag-hallelujah. Did you get my point, mga kapatid? Yeah. May mga taong ganun. Nagpe-praise the Lord sila, nag-hallelujah, pero hindi, yung buhay nila ay, pero kung meron man mag-hallelujah, dapat mag-hallelujah, mag-praise the Lord, narito sa umagang ito. Come on. Yeah. Ang praise the Lord, mga kapatid, ina-appreciate mo, may ginawa ang Panginoon sa buhay mo, kaya ka nagpe-praise the Lord. Pero maraming mga tao, buong bibig lang yung praise the Lord. Praise the Lord. Ano? At ginagawa na lang, alam mo yan, ginagawa na lang pang-asar. Nalala ko nung one time, last year, na Cebu kami, kasama na aking may bahay tsaka yung aking bunso. May nagpapatotoo doon, yung pioneer ng mga kapatiran doon, tayo ng bahay dito.
bahay-sambahan. At ang tawag nila doon sa bahay-sambahan, praise the Lord. Kaya nung humangin, nagiba ang praise the Lord. Nagiba. Tapos, tayo naman sa kabila. Nagtayo naman sila ng praise the Lord. Yung dakong simbahan. Kahit sa ang dako, mga kapatid, basta merong mga tao nakaranas ng gawa ng Diyos, ang praise the Lord ay laging maririnig. At sa umagang ito, sa lugar na ito, merong mga tinig na magpapahayag ng praise the Lord sapagkat tunay na Panginoon ay marapat tumanggap ng kaluwalhatian at ang tinig ng kapurihan, hallelujah, ay parinig. 66 verse 8 ng Book of Psalms. Let the voice of His praise to be heard. 66 verse 8. Oh, bless our God, ye people, and make the voice of His praise to be heard. Amen? So meron pang dapat marinig, mga kapatid. Meron bang dapat marinig? This is Thanksgiving Day. So walang nagpapasalamat na tahimik. Let the voice of His praise be heard. At tayo ay marapat na magbigay ng karangalan sa ating Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon. With a loud voice, glorify God sa ating mga buhay. Sapagkat ang Diyos ay mabuti. Praise God. I remember ang Book of Revelation chapter 5. Thousands of angels with a loud voice saying, ano yun? Thou art worthy. Glory and honor and blessing. Diba? Yung mga angel, nung makuha yung aklat doon sa nakaupo, sa luklukan, ang mga tinig ng mga anghel ay narinig. Hindi na nahimik. Pero wala silang kinalaman doon sa aklat na yon. Kaya sabi na awit, kapag inaawit ang Song of Redemption, hindi makasabay ang mga anghel. They all listen. Pero sabi ng banal na kasulatan, nagalak sila with a loud voice, glorified God. At sa oras na ito, mga kapatid, kung ating maunawaan, maintindihan, mahalaga yung aklat na yon sapagkat tayo ay bahagi sa aklat na yon. At kung ang mga anghel ay nagpahayag na kaluwalhatian sa Panginoon, gaano pa kaya ang bawat isa? Let the voice of His praise to be heard. With a glorified God. Amen. Worship the Lord. Ano man ang kalagayan mo sa buhay, may mga awit, di ba? Amen. Kapag nalulungkot ka, umawit. Amen? Sapagkat, sa bagay nito, kapag ginagawa mo yan, lalo ang Panginoon na piplease. Amen? At kapag ang Diyos ay nalugod, sabi roon, walang kaaway na hindi hahandusay sa iyong harapan. Sa huling mga kapatid, nalala ko, sa panahon na ang bayan ng Juda ay nasa matinding pagbabaka. Napakaraming mga bansa na nagkatipon para sila ay lusubin. At walang ibang ginawa si Jehoshaphat kundi sila ay pumaroon sa bahay ng Diyos at dumalangin. Lahat sila ay nagkaisa. At habang sila ay sumasama sa Panginoon, mayroong isang lalaki ng Diyos, pinuspos ng Espiritu ng Diyos, at siya'y tumayo at nagpahayag. Sabi ng Panginoon, huwag kang matakot, Haring Jehoshaphat, sapagkat ang labang ito ay hindi mo laban. Laban ito ng Diyos. Amen. So we know the story, mga kapatid. We know the story. Kinabukasan, sa kanilang pagpaparoon sa labanan, hindi ang mga sundalo ang nasa unahan. Di ba? Dapat sana, dahil labanan ang pupuntahan, dapat yung mga sundalo ang nasa unahan. Pero hindi gayon ang ginawa ni Jehoshaphat. Ang inasa unahan, yung mga worshiper. Amen. Ang pinauna, mga kapatid, yung mga awit at mga manunugtog. At ang awit nila, the mercy of the Lord endureth forever. Amen.
At habang ginagawa nila ito, hindi pa sila nakakarating sa kanilang patutunguhan. Yung mga magkakampi, nagkaisa yung dalawa, nilusob nila yung kabila. At nung mamlusob na lahat, sila mismo nagpatayan. Pagdating nila doon, wala nang labanan. Bulagta nilang lahat. Kaya sabi ng awit, sa pagpupuri ay may tagumpay. Hallelujah! Hallelujah! Sa pagpupuri sa Panginoon ay merong tagumpay. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, sa tanghaling ito, amen. Honor Him. Parangalan natin ang Panginoon, mga kapatid, sa oras na ito. Sino rito nakaranas ng gawa ng Panginoon sa buong taon? Habang nahin ko bawat sa pagtayo, mga kapatid, lahat ba rito nakaranas sa kabutihan ng Panginoon sa buong taon? Amen? So kung ang bawat isa nakaranas ng kabutihan ng Panginoon, ng gawa ng Panginoon sa buong taon, hindi kayo magiging tahimik. At ulit-ulitin ko, mga kapatid, ang bagay nito, ang sasabihin ko ito, kung merong mang maingay sa bawat mga dako, sa bawat sambahan, ito yung mga taong nakaranas ng gawa ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Meron ba, mga kapatid? Amen? May ginawang Panginoon sa ating mga buhay. Sa mga sisters, mayroon ba ginawang Panginoon sa inyong mga buhay? Sa mga brothers, mayroon bang ginawang Diyos sa inyong mga buhay? So hindi tayo dapat maging tahimik. Amen? Tayo ang may karapatang magpuri sa Panginoon. Tama? Hindi yung mga bato. Okay? Tayo ang may karapatang magpuri sa Panginoon. Sapagkat tayo ay nakaranas ng kanyang lingap, nakaranas ng kanyang biyaya. Praise God. Ang 103 ng Book of Psalms ay napakaganda. Ang kagandahang loob ng Panginoon sa kanya natakot ay magpakawalang hanggan sa kanila na nakatakot sa kanyang pangalan. Kagandahan loob ng Panginoon magpawalang hanggan. Amen? Kaya dapat lang yun sa awit na meron tayo awit, walang hanggang kitang pupurihin. Dahil walang hanggan ang biyaya ng Panginoon sa ating mga buhay. Praise God. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Gusto ko mawit ng isang awit, mga kapatid. Amen. As we continue to worship the Lord, to honor Him, a song na kumbaga ay hindi maluluma. Kung merong mga sanlibutan, merong Song of the Week, Song of the Month, o Song of the Year. Pero ito ay forever song. The goodness of God. Amen. Lahat tayo magkakaisa, mga kapatid. Mabuti ang Panginoon sa ating mga buhay. Sabi ni Haring David sa 23, verse 6 ng Book of Psalms, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Amen? Meron bang ganyan na pananampalataya, mga kapatid? Amen. Sigurado, amen, ang kawaan, ang kabutihan ng Panginoon ay susunod sa lahat ng araw nating mga buhay. Amen. I will sing. Hallelujah. We will sing the goodness of God. Awitin namin, Panginoon, ang iyong kabutihan. Awitin namin ang iyong katapatan, ang iyong kadakilaan sa buhay ng bawat iyong mga anak. Hallelujah. Sa buong taon, sa aming mga buhay, mabuti ka, mabuti ka, mabuti ka, Panginoon. Kaya marapat lamang ikaw tumanggap ng karangalan, ng kaluwalhatian, ng kapurihan, sapagkat ikaw ay mapagbiyaya sa aming mga buhay. Kaya naman, Panginoon, hallelujah, natapos man ang taon, Panginoon, pero hindi natapos sa iyong gawa, hallelujah, sa pagpasok ng panibagong taon, panibagong gawa, panibagong karanasan, O Diyos, ang iyong ipaparanas sa bawat iyong mga anak, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, purihin ka. Sa oras na ito, Panginoon, hallelujah, kami ay narito, Panginoon, na nagbabalik ng pasalamat at papuri sa lahat ng iyong kagandahang loob, sa lahat ng iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord God, kami, Panginoon, ay patuloy na nagbibigay ng karangalan sapagkat kami ay patuloy na nakaranas sa iyong kabutihan. Hallelujah, hallelujah. Kaya naman, Panginoon, sa tanghaling ito, Panginoon, aming kang pinaparangalan, aming kang pinasalamatan, aming kang pinupuri, Panginoon, sa napakainam na gawa mo sa buhay ng bawat iyong mga anak. Nagkulang man kami, Panginoon. Hallelujah.
Ngunit ikaw ay hindi nagkulang sa bawat isa. Ang pagpapatawad ay laging nakalaan para sa bawat isa sa amin. Kagaya ng sabi na yung lingkod na si Pablo, ikaw ay mayaman sa kanila. Hallelujah, na tumatawag sa iyo, Panginoon. Ang iyong lingap, ang iyong biyaya ay hindi mo inurong, kundi lalo mo pang pinasagana ang iyong biyaya sa aming mga buhay. Marami man kami mga kahinaan. Ngunit sabi mo, Panginoon, kay Paul, ang biyaya mo ay sapat sa bawat mga kahinaan. Kaya kami nakapagpatuloy dahil sa iyong biyaya, Panginoon. At sabi ng awit, kami, Panginoon, ay makakatawid, hallelujah, makakapagpatuloy dahil sa iyong biyaya. Biyaya mo, Panginoon, biyaya mo, hallelujah. Ang team song ng bawat isa sa amin, Panginoon. The song of the redeemed. Ang biyaya mo. Amen. Sa biyayang yan, hallelujah, merong dugo na nabubuo sa krus ng Kalbaryo. Kaya, Panginoon, kami, habang kami may lakas, habang kami may buhay, paglilingkuran ka namin, Panginoon. Pasasalamatan ka namin. Sapagkat ikaw ay karapat-dapat tumanggap ng kaluwalhatian ng karangalan. Hallelujah, hallelujah. For all the blessing and honor and glory belongs to you, Lord God. Walang sino man na makakuha nito kundi ikaw lamang, Panginoon. Sapagkat ikaw ay Diyos sa buhay. Banal na Diyos sa aming pinaglilingkuran. Hallelujah. Mapasayo ang mga pagkatakot, Panginoon. Hallelujah. Praise God. Mapasayo, Panginoon, ang lahat ng kapurihan, ng kaluwalhatian, ng pagsamba, Panginoon. O Diyos, oras ito, Panginoon, matapos man ang mamaya-maya, Panginoon, ang bahaging ito ng gawain sa morning service, Panginoon, na Thanksgiving, Panginoon, sa dakong ito, Panginoon, ngunit magpapatuloy pa ang gawain mamayang hapon, Panginoon, at meron ka pang itatayo na yung lingkod, Panginoon, hallelujah, upang mag-encourage sa bawat isa, hallelujah, upang magturo na yung mga salita, Panginoon. Sumasampalataya kami, Panginoon, na may mga nakalaan pang mga biyaya para sa bawat yung mga anak, Panginoon, hallelujah, hallelujah, dahil ikaw ay Diyos na nakita ng laman ng bawat puso ng bawat isa. Kaya naman, Panginoon, ikaw ay Diyos na hindi humihinto sa pagbuhos ng mga pagkapala, sapagkat ang aming mga sisidlan, Panginoon, amen, ay kailangan pang punuin, Panginoon, hallelujah. Marami pang kulang, Panginoon, kaya kami, O Diyos, ang aming mga puso ay patuloy na binubuksan, Panginoon, sa iyong paggawa, sa iyong pagkilos, Panginoon. Sa mga salita, Panginoon, hallelujah, na siyang aming kakailanganin, Panginoon, upang sa pagpasok ng panibagong taon, kami, Panginoon, ay merong determinasyong makapaglingkod, makapagpatuloy. Salamat, aming binabalik sa iyo, Panginoon, ang kapurihan. Salamat, pagdakila sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Kristo Jesus. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon.